Mga kababayan, Assalamualaikum. Kasi tandaan nyo sinabi ni Presidente, sama-sama tayong magtipid. Ibig sabihin, yung kung hindi naman ginagamit yung kuryente, mga kababayan, talagang patayin sa madalit salita. Kung hindi mo naman ginagamit yung kuryente, paalis ka ng bahay, much better, hugutin mo yung mga saksak doon sa bahay mo. Ngayon naman mga kababayan, kung wala ka namang pupuntahan na importante, much better, wag ka nang umalis ng bahay. Sa madalit salita, magtipid. Mga kababayan, at iwasan na yung patravel-travel katulad ng ginagawa ni Sara Duterte. So ngayon, ganito po mga kababayan, ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, pagtitipid mga kababayan, para kahit papaano, makatulong tayo sa pamahalaan. So eto, apply po natin. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ano yun? Ano yung sabi niya? Bawasan ang paggamit ng enerhiya tulad ng ano? Pwedeng ayusin ang schedule ng lakad. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Oh. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad. Oh, mga kababayan. Bisikleta daw. Bawasan daw ang paggamit ng enerhiya. Kasama doon yung carpooling mga kababayan at saka daw po paggamit ng bisikleta. Ang bisikleta ba kumakain ng gasolina? Ang bisikleta ba kumakain ng langis, kumakain ng diesel? Mga kababayan, ito, ang bisikleta ba kumakain ng kuryente? Ayan o. Di ba mga kababayan? O tingnan nyo maigi. Alam nyo, ang may kasalanan dito yung gumagawa ng script nito. Masyadong bobo. Di sa totoo lang. Pero inyo, paano nagkaroon ng connect yung paggamit ng bisikleta sa pag-ubos ng enerhiya? Unang-una, hindi naman kumakain ng gasolina yung bisikleta. Hindi naman gumagamit ng diesel yon. Hindi naman gumagamit ng kuryente yung bisikleta. Diba mga kababayan, binasa na nga lang niya, halatang nagbabasa nga. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin